Lahat ng mga katanungan ngayon dito sa testigo ito, pati sa mga susunod, sira na lahat yun. Why? Inamin na nga nilang hindi sila final. Yun ang pinakamatindi ron. Pag sinabi mo hindi final, giba na lahat ang testimonyo. Kasi walang kaso. Walang kaso. Ba't ka nagdemanda? Wala pa palang final. And based din sa interview din sa kanya, may mga pinoint out kasi ang presiding officer. Isa doon is yung his testimony doon sa kanyang legal interpretation because he is also a lawyer, no? And particular doon sa application ng Section 8.3, yung concept na favor to liquidate, and then yung prima facie presumption nga, at yung legal na epekto nito doon sa desisyon ng COA. Remember the Martinez jurisprudence na sinasabi ni Escudero, di ba paulit-ulit ko sinabi citing this jurisprudence, and then when he was actually asking tungkol doon sa jurisprudence na parang hindi niya ma-recall. Hindi naman, hindi ma-recall. Palagi ko hindi niya nabasa. Kaya hindi niya alam. Pero ang punto nga doon, yung babalikan natin it's not final. So if it's not final, there is no basis for putting the Vice President in an impeachable offense. Wala eh. Paano mo sasabihin na irregular eh? Hindi pa nga final na irregular eh. Pag sinabi na ng Supreme Court, tama si Commissioner. Wala pa nga sa Commissioner. Nandun pa lang siya sa sa mga auditors eh. Pwede pa siyang, di ba sinabi na, ang alam ko sir, nag-appeal o nag-appeal pa lang. Di wala. Kaya parang useless lahat ang mga tinatanong na mga mawalang galang na sa mga senador. Na tanong sila ng tanong, although hindi naman lahat sila, yung mga iba naman alam nila, kausap ko yung dalawang senador kanina. Sabi ko, hindi nga final. Hindi nga final. Bakit ang daming tinatanong? Sabi ko yung mga kasama niya, lalagay ko na sa bulsa ko eh. Pero, dun sa tatlong araw na kaya process sa relation na isa pa yun, no? Mawag akong makalimutan. Tinan mo, itong prosecution, nagpapa-admit ng mga dokumento. Hindi pumapayag. Tama lang eh, hindi talaga pumayag. Ba't ba? Nagtatrial lang kayo, saka pa kayo. Dapat noong pa yan. Tapos sinisisi pa nila, dapat sa pre-trial, kayo yun eh. Kayo ang dapat nag-offer noon. Ngayon lang kayo nag-offer eh. Tsaka isa pa, ito naman si presiding senator, judge. Paano yun naman payag? Hindi ko rin maintindihan. Sinasabi niya, well, there is no requirement for stipulation of facts. I'm not pressuring you, but I would rather you take the opportunity. Pambira, para naman neutral naman yung hindi mo malaman kung papunta ka doon o pabalik. While you're not saying na you're compelling them, and yet, sinasabi mo na, sige na, gawin niya na. Hindi pa pwede yan. Trial na kayo eh. Di magpresenta ka ng ebidensya kung gusto mo. And sa tingin mo ba, doon sa tatlong araw yun, nabasa din ka dito ng former state auditor sa kanyang personal knowledge doon sa pag-audit niya, doon sa confidential response sa hospital. Babalikan kita. Lahat ng mga katanungan ngayon dito sa testigo ito, pati sa mga susunod, sira na lahat yun. Why? Inamin na nga nilang hindi sila final. Yun ang pinakamatindi ron. Pag sinabi mo hindi final, giba na lahat ang testimonyo. Kasi walang kaso. Walang kaso. Ba't ka nagdemanda? Wala pa palang final. Kasi nung pa nila sinasabi na final, inamin na nga nilang hindi. Di ba? Kahit mga prosecution, meron ng sinasabi ang auditor na, di ba, may notice na nga of disallowance. Hindi pa nga final. Ang kulit nyo eh. So may failure of liquidation, may failure ba ng fishing expedition? Okay, pa nga may... Hindi lang yon. May failure ang kanilang mga sarili. Sa pagpresinta, sa pagtatanong. Pakwela lang ho yun. Pero talaga ho, mayayamot kayo talaga. Ang kulang na lang ho, maglagay ako ng kulambo. I'm falling asleep because maiinis kayo. Parang it's a waste of time. I think I just would like to ask the last message sa mga kababayan natin kasi marami pa ang bosses nito. Ano na lang, I still want to ask you one more question pa lang. One senator judge question,
conflict of interest Nino? kay Attorney Poa because nagkaroon siya ng meeting with the former state prosecutor. Pero sinabi naman ni, ang rule naman, Sabi nga, hindi naman illegal daw eh. na hindi naman si Attorney Poa may kaso dito at humaharap sa korte pag si Vice President naman. Exactly. So wala akong makitang conflict of interest doon. Kahit pa nga sabihin mo na demanda nila kung gusto nila. Wala naman eh. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano bang conflict doon? Ang conflict doon kung opposite ang ano mo. Ang opposite ang posisyon mo. Hindi naman eh. Going back to sa qualification OR, sabi naman lang na OR na hindi naman illegal pag-aamit ang mga OR. Inaamin na nga nila. Pwede naman daw yung acknowledgement. Kasi wala naman daw, wala nga prohibition. Wala rin na pwede ka. Madalit sa, basta babalik ako nga na doon sa hindi final. So pag sinabing hindi final ang findings mo, ibig sabihin dapat di ka nagdemanda. But some judges umiikot doon sa angulo na bakit sa Office of the Vice President yun yung may pinakamaraming acknowledgement at hindi OR ang sinabi. Ibig sabihin, marunong ang Office of the Vice President kasi tinitingnan nila ang batas, hindi naman pala kailangan. Kasi nga, pag naglabas ka ng mga resibo doon, yung kalaban mo, alam na lahat ng mga ginagawa mo. Hindi nga dapat yun eh. That is precisely why that circular of the 1992 ba yun, sinasabi ron na hindi dapat magkaroon ng mga resibo ng ganyan, hindi mo dapat sasabihin ng operation mo kasi it involves national security. Pag yan eh, binigay mo, nilabas mo sa publiko, yung mga kalaban mo, alam na. Kaya tama yung pinupunto ni Robin Padilla. Yung 3 times na kumuha ng 125 million, walang atake during the, yung inauguration, parang anniversary. Mga anniversary ng mga kalaban, hindi nakapag-atake. Kasi nga, na-neutralize na eh. Madalit sabi, malalaman mo lang kung binulsa ang pera ng confidential funds o hindi, kung nagkaroon ng kabiguan. In other words, wala kang nakitang, akala ko ba gumamit ka ng pondo, bakit katakot-takot pa rin ang bombahan natin dito, ang dami pa rin nare-recruit. Pero the fact is, hindi lang na-reduce, mukhang wala na tayong marinig na kinukuha mga bata, dinadala sa NPA. Wala rin tayong nakikita mga atake ng mga rebelde. Ibig sabihin, na-neutralize mo sila. So, nagamit mo yung pera. Saka isa pa, huwag nilang kakalimutan ito si Presidente Marcos Jr. Ang nagbigay ng pondo, hindi naman nag-request si Inday Sara dyan eh. Kasi nga, nakita ni Presidente Marcos Jr. to his credit na maganda ang ginawa niya sa NTF-ELCAC as chairperson. Kaya nung makita niya, bigyan pa kita ng pondo. Hindi naman siya naghumingi eh. Nilagay mo sa budget mo, inaprubahan ng Kongreso, bakit ngayon sinisisi niyo siya? Tapos ididemanda niyo pa. 125 million. Tapos ang flood control project, billion. Ayaw niyong imbestigan. Itong gusto niya, yung napakaliit. Di ba? Pero mo yung mga natatanggal ng mga reforma, 70,000. As against, how much? How many billions already that they have pocketed? And they have ignored investigating, they have ignored prosecuting. Ang dami nun. Are you saying this impeachment trial is just a tool para ma-redirect ang attention ng ating mga kababayan on the mas importanteng issue pagdanako sa kaban ng bayan to the flood control? I agree with you. Ikaw nagsabi doon. I agree. Completely. But the last message po, gusto ko kong sa mga succeeding updates po na magkapatuloy po tayo impeachment trial. Now, if you want a circus, this is the place to watch the proceeding.